Ang mga narcissist ay laging biktima sa kanilang mga past relationships. Kaya kung kayo ay nakipag-break o nakipaghiwalay sa inyong exes, sa inyong ex-girlfriend, ex-boyfriend, sa ex-husband ninyo, ex-wife, no? So asahan nyo na magigi kayong masama sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang pamilya, at sa inyong mga kakilala, yung mga mutual friends ninyo. Aasahan nyo na yan. Huwag na kayong magtataka dahil sa ganito ang nature ng mga narcissistic na partner. Buti na nga lamang at kayo ay nakaalis na sa ganyang klase ng relationship. So wag nyo nang panghinayangan kung kayo ay iniwanan niya o kung kayo ang mismong nang iwan, dahil sa ito ay isang uri ng blessing. So kayo ay malaya na at mag maghihil na kayo kung kayo ay mayroong abuse na mga na-experience. At the same time, magiging smooth na ang inyong pamumuhay. Kung kayo ay may negosyo, kung kayo ay may career, ay magtutuloy-tuloy ang progress, no? So, sa-success na kayo. So, pag wala na siya, sumasuccess na kayo. So, that is a good sign na you are really improving. So, doon sa mga tao na nakaka-experience ngayon, mga followers ko, hayaan nyo lang. Pag nakita nyo yung tao na yon na sinisiraan kayo, wag nyo nang pansinin. Wag nyo nang bigyan ng importansya kasi yun naman ang gusto niya magpapansin sa inyo At doon naman sa mga tao na naka-receive ng maling information tungkol sa inyo, yung mga paninira, try to explain kung ano yung facts. Ibibigay nyo yung facts kasi ang mga narcissist, yun ang kanilang weakness, yun ang kryptonite nila, yung facts. Pagka nakausap nyo yung kapatid niya, ipaliwanag ninyo, bigyan nyo ng ebidensya. Sabihin nyo na ito yung mga ebidensya na ang iyong kapatid ay gumawa ng pagtataksil o ng cheating, o meron siyang affair. Ito yung mga ebidensya. Oh. Tapos kung pera ang pinag-uusapan, pakita nyo yung mga dokumento, yung mga resibo, at kung ano-ano pa. Pero hindi nyo kailangang isa-isahin yung mga tao na kinausap niya. Kung sino lang yung may encounter ninyo, kung sino lang yung sa palagay ninyo ay kailangan kausapin dahil nakaka-apekto directly sa buhay ninyo, yun yung kausapin ninyo. Kung mga anak ang sa anak kayo sinisiraan, kausapin nyo na maayos yung mga anak ninyo. Ipaliwanag ninyo yung senaryo, paliwanag ninyo yung mga facts, para hindi sila naniniwala sa mga kung ano-anong kasinungalingang pinagsasasabi ng inyong exes o ng inyong ex-husband or ex-wife. Kasi ito talaga ay nature nila. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag kayo ay nakipag-break sa narcissist, humanda na kayo. It means war. Kasi hindi ang papayag ng basta-basta ninyo sila iiwanan ng wala-wala lang At the same time, hindi naman niya nakikipag-break, may connection pa rin yan. And that connection is very destructive. Kaya nga marami akong followers na natatakot sabi nila sa akin, sir, nakakatakot palang makipag-break sa narcissist. Abay, talaga palang bibigyan ka ng problema. Sabi ko, oo, kaya kailangan humanda ka dyan. Kasi kung hindi ka handa dyan, talagang madidisgrasya ka. Masisira ka dyan. Kaya kung ikaw ay aware, meron kang panlaban. If you are aware about the relationship or about the breakup o yung separation nyo, marami kang mga bagay na mapaghahandaan dahil alam mo na ngang mangyayari ito. So I'm just increasing your awareness na oops, mag-ingat kayo mabuti dahil ito na, magsisimula na kayong bigyan ng sakit ng ulo ng part ng ex ninyo dahil ito talaga yung kanilang nature. Okay? So this is Nurse Ultimatum again. See you in my next vlog. Bye for now.